righteous by the hand, who is the way in his marvelous hour, who stirs the heart of a man, and causes all his saints to cry out, glory, oh glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Oh glory to the Lord, honor him, for he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Oh, lift your voices and give, oh glory to the Lord. Worship him, the God of our salvation. Oh glory to the Lord, honor him, he reigns, he rules the nations. He is righteous and worthy to be worshipped and adored. Oh, lift your voices and give glory to the Lord. Oh, glory to the Lord. Glory to the Lord. Amen and amen. Ang lahat ng kapurihan ay ating sa Panginoong Kristo lamang. Hallelujah. Umawit pa po tayo ng isa pang awitin. Who will be Jesus? Hallelujah. Song number 1737. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, he came home from work last night to find that she's gone. Now he's spending his first Sunday sitting in the pew alone. Oh, there are whispers all around him. His heart breaks in two. He's wondering who will reach out and help him make it true. Who will be Jesus to him? Who'll show the love that restores him again? He doesn't need a judge, he needs a friend. Who will be Jesus to him? She has a reputation like the woman at the well. The only love she ever knew was the kind she buys and sells. But her thirsty heart is searching for a love that will be true. The Savior cries for her to see himself in me and you. Who will be Jesus to her? Who'll show the love that's commanded in his word? Will she see in us the mighty God we serve? People everywhere, and when they look at us, do they see Jesus there? Who will be Jesus to them? Who'll show the love that restores them again?
pure heart. Hallelujah. As I invite everyone to stand, hallelujah. Let's sing a pure heart. Hallelujah. We praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, Lord God. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, and that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so the sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart, for the last time mga kapatid. A pure heart, and that's what I long for. Yes, Lord Jesus. A heart that follows hard after thee. A pure heart, and that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Hallelujah. Tayo yumuko, tayo manalangin mga kapatid. Ama naming makapangyarihan sa lahat, aming Panginoong Hesus Kristo. Tulad po ng aming inawit, Panginoon. Ito po ang nasa naming lahat, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng pusong dalisay, Lord, na walang ibang laman kundi Ikaw, Panginoon. Isang pusong mapagpakumbaba, Lord God, na walang nais gawin kundi ang iyong kalooban, Lord God. Isang pusong hindi na-divide, Lord God, kundi nakapokus lang sa lahat ng pangako mo, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, na napakabuti mo sa amin. Salamat, Lord, sa araw na ito. Minsan pa kami dinako mo sa bahay dalanginan, Panginoon.
pwede kaming, kung nasaang lugar man ngayon, Panginoon, ngunit, Lord, yung laging itinutulot na kami nasa iyong presensya, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil, hallelujah, ikaw, Panginoon, ang nag-lead ng bawat hakbangin ng bawat isa, Panginoon, patungo, pabalik sa iyo, Lord Jesus. Ama, hallelujah, kami unang-una, Lord, nang hingi ng kapatawaran at paglilinis sa lahat ng aming karumihan, Lord. Karumihan ng kaisipan, ng puso, Lord, mga salitang ng sambit, naisip, nagawa, Panginoon, ninasa, Lord, lahat ng bagay, Lord, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Lord. Patawarin mo kami sa lahat ng karumihang ito, Lord. Pugnawin mo ang lahat ng bagay na ito na nagiging bara, Panginoon, sa aming pagkatao, Lord God, upang kami makalapit sa iyo, Lord Jesus. Pagdapatin mo, Lord, ang bawat isa, lalong-lalo na, Lord, ang iyong munting lingkod sa gabing ito to minister, Lord, to your bride at this last age, Lord Jesus. Ama, sa iyo lang po kami umaasa, Panginoon. Kami po marito na punong-puno ng expectation ng pagpapala buhat sa iyo, Lord God. At alam namin, Lord, na ikaw ay may nakalaan na pagpapala sa amin ngayong gabi, Panginoon. Dahil ikaw ay tapat kailan pa man, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin, Lord. Hallelujah, kahit saang aspeto ng aming pamumuhay. Kaya, Lord, we are so excited this evening, Lord, na maipag-commune sa iyo, Panginoon. Makinig sa iyong banal na salita, Lord God, tumugon sa lahat ng iyong tawag sa amin, Panginoon, at sumunod at tumangan sa dakilang Santong Espiritu, Lord Jesus. Sa iyo mauwi ang kapurihan, Lord. Hallelujah, as we open your word, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Lord, itiko mo ang aking bibig sa lahat ng bagay, Lord, na makakapag-display sa iyo, Lord. Bagkus, Lord, ibuka mo to sa lahat ng salita ng buhay, Lord, na kinakailangan ng aking mga mahal na kapatid, Panginoon. Makita nila ang iyong kadakilaan, Lord. Hindi nila makita ang munting lingkod dito, Panginoon. Bagkus, Lord, lahat ng kapurihan ay mauwi sa iyo, Lord Jesus, Lord. As I yield my vessel unto you, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mataas at maparangalan at madakila sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito, Lord. Alam namin na ang katagumpayan nito ay nagmula sa iyo, Lord, at ito iginawad mo na sa amin, Lord, dahil kami dumating at pumarito, Lord God. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Father. Minamahal ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot panalangin, Panginoong Jesus Kristo. Amen and amen and amen. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, let's open our Bible sa Jeremiah chapter 7. Verse 9. Hallelujah. Ang title po ng ating paksa ngayong gabi is The Danger of Unyielded Heart. No? Hallelujah. Sabi dito sa Jeremiah chapter 7 verse 9. 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Hallelujah. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Hallelujah. Sundan po natin ito sa Psalms chapter 26, verse 2. Hallelujah. Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. Hallelujah. Sundan natin sa Psalms 139, verse 23. Hallelujah. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there's be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Hallelujah. Makaupo na po ang bawat isa. Ang Panginoon po ang magpala sa kanyang salita sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon ay the danger of the unyielded heart. No? Yung unyielded, ito ay synonym ng surrender. Ang paksa natin ay danger of unsurrendered heart. No? Ito ay hindi para sa hindi mananampalataya dahil hindi ka naman po pwedeng hallelujah, mag-yield ng yung heart kung di ka naniniwala sa Panginoon, no? Hallelujah. Kundi ito ay para sa hallelujah sa mga mananampalataya na hallelujah dumaranas ng ganito. Hallelujah. Dahil ang ganitong kondisyon ay walang pinipiling edad, no? Dahil hallelujah, alam natin na merong 3 stages ng grace, no? The justification, the sanctification, bago ka tumawid sa baptism of the Holy Ghost. Ito yung nasa proseso. Hallelujah.
Ito yung na-experience natin lahat na walang kahit na sinong excuse dito. Lahat tayo dumadaan sa ganitong proseso. At ito'y admonition para sa mga nananatiling nilalaro o nagpi-play church. Hallelujah. Na hallelujah, hindi ibinibigay ang lahat sa Panginoon. Dahil hallelujah, alam nyo mga kapatid na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. No? Ang lahat ng tanda ay nandito na po, nagmamanifest na po sa ating harapan, no? Kaya nasa atin na po ang bola, kumbaga, kung anong gusto nyong gawin. Kung nais nyo pang mahuk sa sanglibutan, o ibigay nyo na ang lahat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi ang ating Panginoon, He is a jealous God, di ba? Sabi sa Matthew 6, chapter 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Diba? Pipili ka lang. Hindi po pwedeng boyfriend mo si Jesus, boyfriend mo si Satanas. Walang ganun sa Biblia, no? It's either, sabi ng prophet sa Invisible Union, no? Sabi niya, kailangan mamatay yung old husband. Yung old husband natin is yung ating nature. Yung ating sinful nature, sabi niya dito. Hallelujah. Ngayon, hindi ka po pwedeng mapangasawa ni Jesus Christ pag buhay pa yung old husband mo, yung old nature mo. So, kailangan mamatay muna yung old nature mo. Sabi dito sa the Invisible Union of the Bride of Christ, that's the reason you have to be born again. So, walang excuse. Lahat tayo, ito ang requirement. We must be born again. You have to separate. You have to die to that first husband. You can't live with it. You just can't say, well, I'll divorce him and hang him up here till the occasion. No? Sabi niya, hindi po pwedeng gano'n na i-divorce mo lang yung luma mong asawa dahil ito ang trend ng sanglibutan, no? Na hallelujah, nagpapakasal, nagpapaanal, nagpapadivorce, and then magpaasawa ulit. Sa Bible walang gano'n, no? Sabi ng nagtanong sa Panginoon, hallelujah. Sabi, bakit si Moses nagbibigay ng bill of divorcement, no? Ng writing. Sabi ng Panginoon, ibinigay yon dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. But from the beginning, it wasn't so. Hallelujah. Sabi ng Panginoon mismo, hallelujah, walang divorce sa Bible. Sabi niya, and hang him up here till occasion. No, sir. No writing of divorcement. He dies. Kailangan mamatay yung old nature. The nature of the world has to die. Every speck of him has to die. You have to be reunited again with another nature. So, merong another nature na tinutukoy dito. Walang iba. Ito yung sinishare ng ating mahal na pastor, no? Yung nature ng Panginoon na ibinigay sa nobya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ngayon, lagi natin naririnig na, lalong-lalo na sa mga kapatid na may hinihingi sa Panginoon, no? Sabi nila, hallelujah. Pag meron silang hinihiling sa Panginoon, ay ito yung desire ng puso ko. 'Di ba? Ito yung gusto ko, ito yung desire ng puso ko. Ngayon, ang tanong, kailan ka dapat maniniwala sa puso mo? Kasi 'di ba, sabi sa Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? So magiging contradicting siya. 'Di ba? Kung magtitiwala ka sa puso mo, ang sabi ng scripture, deceitful yung heart. Ngayon, anong kondisyon mo bago ka kailangang maniwala sa iyong puso? Amen? Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy. Hallelujah. Sabi ng propeta dito sa Maniac of Gadara, Brad, code search mo lang, death space walk. Amen. Pakiangat ng onte, Brad. 44. Yan. Sabi sa 44, Brad. Sabi ng propeta, God has to take you off your feet sometime to let you know that you don't know. Sabi niya, ang Panginoon, hinahayaan kang malugmok ka minsan para maunawaan mo na wala kang alam. Dahil ganito ang nature ng tao, 'di ba? Pagka hallelujah tayo sa samahan ng Panginoon, pag piling natin kaya natin, magmamarunong na tayo, no? Sad to say, no? Guilty tayo lahat dyan. Nung bata-bata pa tayo. We have to depend on Him, sabi ng prophet. And one day, way atop the
Adirondack. Ito yung mountain valley sa North America. Isa to sa pinakamalaking mountain na pinupuntahan ng propeta para mag-hunt. Sabi niya, I just taken my little boy, Billy, back there, was just a little bitty fellow then. Bata pa si Billy Paul, sinama ng prophet kasama ang kanyang asawa. He was a little old, lean too. The ranger hadn't come up yet. He was going to bear hunting. I said to the wife, I said, there's a group of deer that goes down here in the Giants. Sabi niya, I said, I want to walk down here today. So, in short, sabi ni Brother Branham, iiwan niya yung mag-ina niya sa safe place habang siya ay mag-hunt siya ng deer. No? And I got out and there come up a storm. And you know, in the New England states, when the storms come, the fogs comes, and you can't see nothing. And I just shot a deer. And I was just going back, and I said, well, I'll go back up and get to her. Because I told her, I'll be in at 2 o'clock. So sabi ng prophet, no, pagkabaril niya dun sa deer, nakapag-hunt na siya. Pero may bagyo. Alam niyo naman sa bagyo, bumababa yung fog, di ba? Hindi mo na nakikita yung daan. Pero yung prophet, sabi niya, alam niya yung daan na pinuntahan niya sa 2 o'clock. So, ang gagawin niya, maglalakad lang siya pabalik kung saan siya nanggaling, di ba? And I went up along, going up a little branch like this. Going along, I keep walking. I thought, well, I ought to be getting up towards the place to turn off in a few moments. And I happened to look up, and I was right back to the deer again. Di ba? Yung prophet, no? Naglakad siya naglakad pabalik, hanggang sa, naikot niya na ulit, dumating na siya ulit dun sa pinagpatayan niya ng deer. Sabi niya, how did I miss that? Tinanong niya yung sarili niya. I keep walking again and walk about 30 or 40 minutes, and I was right back at my deer. Again, now, the Indians call that the death walk. Diba? Maraming naka-experience natin niya pag tinranslate natin to sa spiritual, no? Na kala natin, alam natin yung daan. No? Hanggang sa nasa loop na lang tayo ng hallelujah ng pagsubok, hindi tayo nakakapagtagumpay, hallelujah. Babalik tayo kung saan tayo nagsimula, hallelujah, mahulog tayo, babalik na naman. Ang tawag yan, death walk. You are walking in a circle, but you don't know where you are. And the fog so low, you had no markers or nothing. So walang guide, walang kahit na anong vision, no? Zero visibility. And then I was caught and said, well, I must take some course. I thought when I come, the wind was in my face, so perhaps better keep the wind right in my face and go this way. So yung prophet nung time na to, umaasa na lang siya sa instinct niya, no? Kung san bumubuga yung hangin, saka contradict na lang siya. And I started that way, and I thought, oh, I couldn't see hardly as far as the wall, and those great tall trees swaying, and I thought, what can I do? And I was walking this way, and I thought, you know, my wife, she's young, and in that clean too, and the almost zero weather, and the little baby boy of mine, they'll freeze to death tonight. She's scared to death to be in this wilderness about 25 miles from any road or anything. So natatakot na rin yung prophet para sa buhay ng kanyang mag-ina, di ba? Kasi ay bagyo, tapos yung lokasyon nila masyadong malayo sa main road, so 25 miles away. So nilakad nila to by trekking para makarating sa location ng pinaghunt ng prophet. So at the same time may bagyo, so yung baby niya will freeze to death. Yung asawa niya din natatakot na rin, of course, dahil hindi naman sanay yung asawa niya sa gantong sitwasyon. I said, I'd scare her to death to be here alone. Because there's a mountain lion who's in over there this morning. And she'd be scared of that. So, nakakasalubong pa sila ng mountain lion nung umaga. So, nasa memory pa ng misis niya na merong pang isa pang, bukod sa bagyo, meron pa silang ibang alalahanin na peligro. And I said, I don't know what to do. And I started moving on and seeing that I was all mixed up. I didn't know where to go. And I keep hearing something in my ear saying, I'm the Lord. And I'm a very present help in the time of trouble. Hallelujah. Di ba? Ganyan ang hallelujah ang sinasapit natin, no? Pag tayo'y
tumatangan sa ating sariling kakayanan, no? Ngunit ang Panginoon, tapat kailanpaman, no? Lagi siyang nakaagapay sa atin. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I'm the Lord and I'm very present present help in the time of trouble. And I said, looky here, William Branham. Sabi ni Brother Branham, ito, kinausap niya yung sarili niya, why you know more about the woods than to get nervous now? Sabi niya, kabisado mo itong area, lagi, kasi woodsman, alam naman natin yung propeta, hunter siya, no? So marami siyang karanasan sa gubat, alam niya kung paano bumalik. Sabi niya, why? Many of them die every year like that. Get a fever and die. And then you die when you get lost. And I said, why? You know more about the woods than that. Sabi niya, kabisado niya yung woods. So, meron siyang confidence sa sarili niyang kakayanan. And something keep telling me that baby will perish, that wife will perish, and you will perish in the woods. So, ito yung nagko-contradict na yung kaisipan ng prophet at saka yung puso niya. Kasi deep inside, no, kinakausap siya ng Panginoon. There's still small voice na nangungusap sa kanya. Hallelujah. Sabi niya, I have found a place and built me a fire and wait till the storm was over. A day or two and I have been on and out. So, hallelujah. But the wife in the woods and the baby there, didn't know what to do. So I kept walking and I could hear a voice saying, I'm the Lord and I'm very present help in the time of trouble. So, laging naririnig ng propeta, no, paulit-ulit na yung Panginoon, hallelujah, siya'y present in the time of trouble. So, I just set my old rifle down against the tree. I pulled up my hat and laid it down. And I looked up, I said, Heavenly Father, I'm not no woodsman. I said, I was mistaken. And Lord, I can do nothing without you. And I'm lost, absolutely lost. Hallelujah. Ito na, no, mga kapatid, inadmit na ng prophet na, hallelujah, siya yung mali, no? Na tumatangan siya sa sarili niyang kaunawaan. Hallelujah. At nagpakumbaba siya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Nangingi siya ng tulong. Hallelujah. Sabi niya, Heavenly Father, no, hindi ako woodsman. Sabi niya, nagkamali ako. Sabi niya, wala akong kayang gawin nang wala ka. At ako'y ligaw kung wala ka. Sabi niya, and you don't know what feeling it is till you are lost one time. And I said, oh, I'm lost, Father. I know I'm going wrong. I don't know which way to turn. And there's only one way I know to turn. That's heavenly. And look to you, Lord, and ask you to help me get out of here. I'm not worthy that I should live, but my baby and my wife, I want them to live, Lord. So, sabi ng prophet, nag-lay siya ng petition sa Panginoon, no? Hindi naman ako worthing mabuhay pa, no? Pero Lord, mabag ka sa mag-ina ko. And I said, I pray that you'll help me get out of here. Will you, Father? And I raised up, and I was weeping a little, and took my hat, and shook it up, and it was kind of damp of the ground, some snow. I put it on my head. I picked up my rifle. I said, now, the best of my knowledge, I shall go this way. And I started that way again. I felt hand lay on my shoulder. No? Nung tumawag siya sa Panginoon, hallelujah, meron na siyang kasama mga kapatid, di ba? I felt a hand lay on my shoulder. May nag-comfort na agad sa propeta. And I turned to look, and just as I looked, I seen Hurricane Mountain this way. I was going exactly backward into Canada, right like that. And I stood there and just held my course like this. And I thought, oh, thank you, Lord. And for about the next 3 or 4 hours, I climbed just the direction, not moving at all, watching, going just as straight as I could to that place and holding my course. So, ang ending po nito mga kapatid ay yung prophet, hallelujah, hindi na natin pa babasahin ng buo dahil mahaba masyado. Hallelujah. Hinanap niya yung kable ng telephone wire. At nung nakapanya na ito, sinundan lang niya yung linya hanggang nakabalik siya. Hallelujah, dun sa mga ranger na nagbabantay sa, hallelujah, sa area. So, hallelujah. Sabi dito sa El Shaddai, hallelujah. When you come to total obedience, then you can have possession. But until you are totally obey,
You've got to completely surrender your own thoughts, your own will, your own mind, and let the mind of Christ operate in you. Diba? Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, no, lahat tayo dumanas noon, no, nung dinadanas ng prophet, walang excuse na once in our life, no, na lumaban tayo sa sarili nating lakas. Ngunit ang Panginoon, hallelujah, tapat kailan paman, hallelujah. Pag tayo'y tumawag sa ating mahal na Panginoon, diba? The name of the Lord is as strong as tower. The righteous run after it and they were saved, no? Ganun kadakila ang Panginoon na kapag tayo tumawag sa Kanya, tayo nililigtas niya. Hallelujah. Now, sabi dito ni Branham, now do you think the mind of Christ in you would say, the days of miracles is past? You think the mind of Christ in you would say, the Bible is right in some places and not in others? The mind of Christ would sanction every word that Christ ever said. It's right. So, if you don't use your own mind, you just use His mind. No? Yun ang kailangan natin mga kapatid. Hallelujah, to renew our mind. No? Ang mind ni Christ ang mapasa atin, no? Para, hallelujah, lahat ng gagawin natin ay sigurado. Hallelujah. Sa preaching ng prophet, the God hiding Himself in simplicity. When you surrendered fully, He'll come in fully. But until you surrender, He can't come in fully. Surrender. Hallelujah. Surrender your thoughts, surrender your thinking, surrender your life, surrender your all, surrender your prestige, surrender your everything to Him now. And He'll come in and fill you with the Holy Ghost. So merong hallelujah, merong dapat kang gawin bago ka ma-feel ng Holy Ghost, no? May kondisyon na kailangan mong isuko ang lahat. Hallelujah. You have to surrender everything to Him now, and He'll come in and fill you with the Holy Ghost. That's what He's here to do. He's already struck 2 or 3 in the building. There's more than, ito na yung nangyari sa meeting na meron ng, hallelujah. Hindi na natin itutuloy dito. Meron ng pinanahanan ng banal na Espiritu. Hallelujah. The unfailing realities of the living God. You know, I'd like to have church like that once. Yan, Brad. Yan. Yung babang part niya nito. Yay! God wants a complete surrender. Do you believe that? God wants a surrender. How can God show realities before you surrender yourself to Him? You get to surrender. Listen. Diba? Hindi mo masusumpungan yung realities ng Panginoon hanggat hindi ka sumusuko ng iyong buong puso, no? Hanggat lumalaban ka sa sarili mong kakayanan, mga kapatid. Hallelujah. Merong void, merong gap, merong something na bara na humahadlang sa ating mahal na Panginoon na pumasok sa iyo. Hallelujah. Ngayon, si Satanas, ang tangi niya ang gagawin sa iyo, hallelujah, para i-hinder niya yung reality ng Panginoon. 'Di ba? Bibigyan kanya ng mga sirkumstansya na hallelujah, ikatitisod mo tapos isisihin mo yung Diyos pag nag-stumble ka. Pero ang katotohanan, ang problema, hindi mo isinuko ang lahat sa Panginoon. 'Di ba? Ito'y nangyayari sa atin, no? Sa kalagitnaan natin, no? Dahil napakaraming tumanggap sa mensahe, hindi nakapagpatuloy. 'Di ba? Maraming mga nagsisisi, 'di ba? Namumuhay na ng may kabanalan, hingi ng something sa Panginoon. Pag hindi natanggap yung gusto, hallelujah, hindi na magpapatuloy. 'Di ba? Marami tayong nakikitang ganyan na bigla na lang nawawala, 'di ba? Meron ding mga nagpi-preach na. Hallelujah. Nangangaral na, nagsi-share na, pero at the end of the day, hallelujah, hindi nakakapagpatuloy. Bakit? Dahil na nagkakaroon sila ng something sa puso nila na sinisisi nila yung Panginoon pagka meron silang bagay na hindi nakamit. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, hallelujah. Yung, alimbawa, di ba tayo, nananalangin tayo sa Panginoon. Naniniwala ba kayo lahat ng panalangin natin tinutugon ng Panginoon? Sinasagot ng Panginoon, di ba? Amen. Ako, lahat ng panalangin ko, sinagot ng Panginoon. Amen? Sabi mo, ang yabang mo naman, Brad, malakas ka sa Diyos. Hindi, mga kapatid. Ipapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Yung prayer ko, siguro 80% sagot ng Panginoon, no. 15% wait, 5% yung yes.
No? Kailangan, ready ka mga kapatid, kailangan mong tanggapin. Pag no yung sagot sa'yo ng Panginoon, di ba, mamahalin mo pa rin siya with all your heart. Hindi po pwedeng puro yes lang. Pag nagpipray tayo sa Lord, hindi tayo, Lord, kahit na anong mangyari, gusto ko yung ganito. Di ba, kung hindi mo ibibigay sa akin to, magagalit. Hindi ganon yung attitude pag nagpipray. Di ba, hiningi natin yung kalooban ng Panginoon. Hallelujah. So, pag nananalangin tayo, sinasagot ng Panginoon, di ba? Yung no nga lang, ayaw niyong marinig. Yung no, sagot din ng Panginoon yon, di ba? It's either your protection o may greater plan ng Lord sa'yo dahil ang Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay. So, ang kailangan lang natin gawin, no, magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya yung maraming mga taong hindi nakakapagpatuloy, di ba? Nagsisimula na silang, hallelujah, itigil yung mga bisyo nila, simula nang tumigil uminom, magsigarilyo, nagsimula na magsimba. Pero pagdating ng trials, nanalangin sa Panginoon na bigo, ayaw na. Ngayon, asan yung problema? Nasa tao mga kapatid, dahil ang word, perfect yung word, hindi pwedeng magkamali ang Panginoon, no? Ang nagkakamali yung tao kasi ayaw niyang i-yield yung heart niya sa Panginoon. Siya'y lumalaban sa sarili niyang lakas. So, meron siyang sariling konsepto, meron siyang sariling kaisipan kung paano malulutas yung problema niya, meron siyang gustong pamamaraan. Ayaw niya ng pamamaraan ng Diyos. Kaya at the end of the day, hallelujah, ang nangyari sa kanya, nadaya siya ng kaaway. Dahil dinitur siya. Dinitur siya ng kaaway. Dahil napakatuso ng kaaway. Hallelujah. Basahin natin to, Brad. Dagdag natin to. Flirted. Binasa natin to dati. Flirted. Ang hit word ay flirted. Past tense ng flirt. Where hast thou strength? How's the strength Samson gone? Parang ganun. Ano kaya mga kapatid? Yan. Sabi ng prophet dito sa, where has thy strength gone, Samson? Sabi niya, but oh, Delilah, the first thing you know, Samson ought not to have made his first stop. When Delilah flirted his eyes at him, he ought to have turned his head and walked on. Eve stopped for just a moment and she get in trouble. Samson stopped for a moment and got in trouble. And when the world presents something to the church or individual, don't stop. Keep moving on. That's what the church needs tonight. Is you don't stop for this intellectual and classical prides. Is keep moving in the Holy Ghost. Just keep pressing on, going on, no? Dahil ang kaaway, lahat ng bagay ipipresenta sa atin, lalong-lalo na sa panahon natin, no? Napaka-deceitful ng age na to. Ito yung pinakamadayang age, no? At napaka-easy ng access sa lahat ng bagay. Madali mong ma-receive yung information. Napaka-bilis, no? Yung isip ng tao, mabilis din mag-isip. So, kahit na anong i-present sa inyo ng kaaway, mga kapatid, huwag nyo nang lingunin, no? Tumingin na lang kayo sa Panginoong Hesus Kristo. Turn your eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith, no? Hallelujah. Tuloy natin, Brad, sa unfailing realities of the living God. See, sabi dito, He shows the roadmap. He proved it. The roadmap led right to it. If you would have known Moses, you have known me also. If you have known the world, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, yung Lord, nasa kanya yung roadmap, no? Ngayon, ang problema, ito si Satan. When Satan meet him, Satan tries to detour him, pati ang Panginoon, di ba, dinitor ni Satan. But he got the roadmap. Satan did. Out and said, you see, here it says, this here, said, but ang sagot ng Panginoon, it's also written. Sabi, oh, there's lot of bypasses this, that, or the other. Oh, as long as I do this, that's not it. You've got to find God in personal relationships and experience. If you claim you have it and still live for the world, then there's something wrong. Oh, hindi po pwedeng i-claim mo na asay yung Santong Espiritu pero namumuhay ka. Hallelujah, sa kalayawan ng mundong ito, di ba? Contradicting yung statement mo. So there's something wrong. Asan yung mali? Wala sa Santong Espiritu, ang mali nasa tao. Di ba? Dahil
Hindi siya sumuko ng lubos-lubos sa Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Tuloy natin to sa paragraph 161, Brad. Truth always either sets free or binds. If you're bound, then you're not free. If you're free, you won't be living that way. You say, well, I got the Holy Spirit and still living the same way you do. Something happened to you. You never get the Holy Spirit that come on the day of Pentecost. It made you different. Ibang espiritu yung nakuha mo. Dahil ang Holy Spirit ang gagawin sa'yo, itatransform yung buhay mo, no? Hindi po pwedeng, hallelujah, nasumpungan mo na. Nanahan na sa'yo ang Panginoon, pero namumuhay ka pa rin sa kasalanan, no? Hindi po pwede. Hallelujah. Hallelujah. Sa paragraph 75, Brad, same message. You're not converted until you receive the Holy Ghost. The Bible said so. After Peter had both been saved and sanctified, give power to cast out unclean spirits and preach the gospel, Jesus plainly told him he was not converted until he received the Holy Ghost. And he said, after you're converted, then you strengthen your brethren. That was on the night of the betrayal, that he was not converted. And no man is truly converted until he has been changed and died to himself, and the Holy Spirit has control of that person. They don't want to do it. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon, ng propeta sa bibig ng ating mahal na kapatid, no, na hindi ka converted hanggat wala kang Holy Ghost. Kasi Pedro, sabi ng prophet sa preaching na Dr. Moses, na si Peter ay, hallelujah, pagtapos niya matanggap yung revelation, na si Lord ay ang Panginoon at ang Kristo, siya ay nag-backslide kasi sinabi, kinuwento ng Panginoon kung ano mangyayari sa kanya. Pagkatapos nun, sabi niya, Lord, di ba? Over my dead body, no? Ipagtatagol ko ito, Panginoon, hindi po pwedeng magalaw ka ng kahit na sino. Pero ang sinasabi ng Panginoon, yung hula, ito na yung nakasulat. So lumalaban siya sa, hallelujah, sa plano ng Panginoon. Kaya sabi sa kanya ni Jesus, Satan, get thee behind me, no? So, hallelujah. Ngayon, pag binasa niya yan, yung I believe this is on Mark, no? Sabi ng Panginoon kay Peter, no? Mahal mo ba ako, Peter? Diba? Kung mahal mo ko, pakainin mo ang aking mga tupa. Sabi niya. Hanggang sa narindi na si Pedro dahil tinanong siya ng Panginoon ng mga ilang ulit. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, pag ikaw ay converted na, strengthen thy brethren. Dahil hindi pa umakit ang Panginoon sa glory, no? Kaya hindi pa bumababa yung Holy Ghost. So, hindi pa sila converted, binigyan lang sila ng authority na mangaral at magpalayas ng masamang espiritu. Hallelujah. Punta tayo, Brad, sa conferences. Maybe some of you here tonight, a backslider. Sabi niya, you'll be miserable all the days of your life. And you ought to be until you surrender yourself to God. There he was. Diba? Kung totoong anak ka ng Panginoong Hesus Kristo, di ba? Pag ikaw ay nag-backslide, miserable talaga buhay mo dahil i-hunt ka, no? Ng lahat ng ginawa mo. Hallelujah, hindi ka patutulugin nito, mga kapatid, hanggat hindi ka nagsisisi. Dahil ang Panginoon, hallelujah, hindi ka hahayaan na dumiretso ka sa kamatayan, no? Patuloy kang aabutin ng Panginoon. Kaya habang lumalaban ka, habang ginagawa mo yung gusto mo, yung Panginoon naman, tinusubukan kanyang ibalik sa fellowship. So, nasa miserable kang kalagayan, no? Hindi mo alam kung aatras ka o aabante ka. Kaya, hallelujah, ito'y hallelujah, reality na nangyayari sa atin ngayon, no? Dahil yung age natin ay age ng lukewarm. So, hallelujah. Asan ang problema? Laging ang problema nasa tao, mga kapatid. Di ba? Pag hindi ka nagpatuloy, hindi mo isinuko ang lahat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Ito ang mangyayari. It's either na, hallelujah, magiging stagnant ka or magbabackslide ka. Di ba? Sabi niya, when God can do great things to those who give little unto God, what more can He do if we give Him our all, di ba? Pagka tayo, di ba, yung gift natin, ibinibigay natin sa Panginoon, di ba? Sinusuklian ng Panginoon. Ngayon, yung sa mga malilit na bagay na to, what more we can do kung isusuko natin lahat ng Panginoon, lalong-lalo na sa, hallelujah, yung maniac of Gadara. Basahin natin ito sa Mark chapter 5. Ito yung sinadya ng Panginoon sa land of Geraseno. Sa Geraseno, sabi niya, hallelujah.
And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. Ito yung time na sinaway ng Panginoon yung raging storm. Hanggang sa nakatawid sila, nakarating sila dito sa country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tomb a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains, because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains have been plucked asunder by him, and the fetters broke in pieces, neither could any man tame him. So napakalakas nung taong may demon possessed, no? Hallelujah! Can you imagine? Yung taong yun, nilalagot-lagot yung chain kung gaano siya kalakas, no? Hallelujah! Yung taong demon possessed, nagkakaroon siya ng supernatural strength. Can you imagine anong kaya mong gawin pag yung Panginoong Hesus Kristo naman ang naghari sa puso mo, no? Ito'y strength na nagmumula sa kaaway. No, naglalagot lang ng chain, pero ang strength na nagmula sa Panginoon, hallelujah, it will give you eternal life, no? Diba? From death unto life. Ito ang laging transition, resurrection ang binibigay ng Panginoon. Ngayon, sabi dito, if a person can do that with the spirit of the devil, what more can you do when the Holy Ghost is with you? Diba? Kasi yung mga preaching yung mga service ni Brother Branham, hallelujah, sabi niya, sinusundan siya ng masamang espiritu, wag tapos ng gawain, di ba? Pagtas niya magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng may mga karamdaman na ginagamit siya ng Panginoon, hallelujah. Ngayon, yung mga demonyo, hindi siya pinapatulog, naririnig niya yung chains sa sahig, no? Hanggang sa yung dinidikit ng diablo yung skin niya sa propeta, no? Nararamdaman ng prophet yan. Sabi niya, nakakatakot yung isipin, mga kapatid, kung may experience nyo. When someone queue in prayer line, di ba, na merong fake disease, di ba, may gumagawa niyan sa time ng prophet. Kasi nagsinungaling siya sa Holy Ghost, na kung ano yung sakit na isinulat niya na wala naman talaga siyang sakit, hallelujah, yun yung nakuha niya. So, ayun ang nakukuha ng mga doubtful na heart, no? Ngayon, ang tanong natin, bakit mas madaling ma-possess ng demonyo kaysa pagharian ng Holy Spirit? Some of us doesn't even know if you got the Holy Spirit, diba? The devil is also going to church as the same as we are. He is waiting for someone to be devoured us. So, kailangan, mga kapatid, hallelujah, lagi kayong handa. Lagi yung hallelujah, lagi kayong mag-prepare, lagi kayong manalangin. Huwag niyong puputulin yung connection niyo sa Panginoon. Sa bawat araw, bawat oras, bawat segundo ng buhay niyo. Hallelujah. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 8 verse 5, 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. So, tignan nyo, mga kapatid, kung gaano ka-importante na nagpe-prepare tayo bago tayo dumako sa gawain. Dahil, di ba, yung mga uma-attend ng meetings ng prophet, uma-attend sila. Pero ang nangyayari, pagka nakakas na yung demonyo sa tao, halimbawa, kung healing o sa preaching, ito'y tumatalon lang sa doubtful heart. Pag nagda-doubt ka sa Holy Ghost, di ba, binubuksan mo yung sarili mo sa demonyo. So, ito yung kalagayan natin pag hindi tayo handa na pumunta dito, di ba? Nangangaral na yung ministro, nangangaral na si pastor, no? At yung puso mo, nagda-doubt ka. Ang nangyayari, hindi pagpapalay natatanggap mo. Dahil tinalunan ka ng demonyo, kasi yung demonyo nandito din siya. Di ba? Yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, relihiyoso yun. Hindi yun taong may sungay, may buntot, hindi ganon. Di ba? Yun ang demonyo, relihiyoso, kabisado din yung Bible. Gagamitin din niya sa yung scripture. Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 43, when the unclean spirit is gone out of man, he walketh through dry places, seeking rest and findeth none. Dahil yung spirit hindi namamatay. Di ba? Kapag sinubaybayan niyan yung kwento ng Maniac Gadarenes, di ba? Yung hallelujah.
nakilala ng mga demonyo si Jesus Christ. Sabi niya, di ba, bakit? Sabi niya, naparito ka ba upang puksain kami, di ba? Sabi nila, sabi ng Lord, anong pangalan nyo? Legion, kasi kami marami. Pulutong sila. Can you imagine kung napakaraming evil spirit yung nasa loob ng tao? Sabi ng prophet, hallelujah, at sa scripture, 2,000 yung baboy. Sabi ng devil, hayaan mo kaming lumipat na lang dun sa mga baboy. So, yung mga demonyo, yung mga unclean spirit, tumalon sa baboy, mga kapatid, 2,000. Yung 2,000 baboy, sumibad ng takbo, tumalon sa bangin, di ba? Biruin mo yung mga baboy, may tamang senses, ayaw nila sa demonyo. Hayop yun, mga kapatid, yung tao, hallelujah. Hindi mo alam kung anong gusto. Hallelujah, kinukup-kup yung demonyo. Hallelujah. Ngayon, sa bawat meeting ng prophet, di ba, na-identify ng prophet kung sino yung may demon spirit, kung sino yung may spirito ng Diyos. Bakit? Di ba, sinasabi ng prophet, there's a dark shadow on you. A shadow of death. Nakikita niya yung shadow. Ngayon, pagka ikaw naman anak ng Diyos, ano nakikita niya? Light. Meron kang liwanag. Meron kang liwanag. Dahil sabi ng scripture, di ba, tama? You are the children of light. Di ba? Sabi sa Ephesians chapter 8, Ephesians 5, verse 8, sabi niya, for ye were sometimes darkness. Diba? Hindi tayo shadow dati. Dati tayong kadiliman talaga tayo dati, mga kapatid. Kung di tayo nasumpungan ng Panginoon, no? Kung di tayo hinanap ng Panginoon, mananatili tayo sa kadiliman. But now ye are light in the Lord. Walk as children of light. Ano tayo? Light in the Lord. No, naging liwanag tayo dahil lang sa Panginoon, no? Dahil wala naman tayong sariling liwanag, hallelujah. At lahat ng pipiliin natin, hallelujah, is about our nature, no? Hindi natin pipiliin ng Panginoon kung di tayo pananahanan ng Panginoon, kung di tayo katatagpuin, mga kapatid. Ngayon, nagtataka ba kayo, mga kapatid? Di ba, may mga kapatiran, di ba, pumupunta dito, sila Brother Aizal. Di ba, hindi naman natin sila kilala eh. Di ba, first time ever natin silang mamit. Yung distansya natin, napakalayo. Pero pagka nagsama-sama tayo, nagkiklik tayo, di ba, na parang kilala na natin sila agad. Kasi bakit? Bakit ganun? Kasi we have the same spirit, we have the same light, di ba? Yun yung connection natin, no? Nakaka-connect tayo sa mga kapatid pag umattend tayo ng mga joint fellowship. Hindi naman natin sila kilala lahat, di ba? Hindi natin sila kilala, pero pag nakita mo, parang ang tagal-tagal mo na silang kasama. Diba, Brad? Parang kapatid kita mula pa nung pinanganak ako. Dahil nga meron kayong parehas na liwanag na nagmumula sa Panginoong Hesus Kristo. Ha? Ngayon, merong isang judge. Hallelujah, ang bayan ng Israel, no? Ito ay si Samson. Sinilang siya sa panahon ng mga judges. No? Ibinigay ni Samson yung kanyang lakas sa Panginoon, pero yung puso niya, binigay niya kay Delilah. Nakita niyo yung danger, mga kapatid, ng unyielded heart. Diba? Hallelujah. Ibinigay niya yung lakas niya, yung lahat ng lakas niya sa Panginoon. Pero pagdating sa puso niya, wala, mga kapatid, binigay niya sa babae. Ngayon, ito ang pinakadelikadong part ng tao kasi yung tao, lahat tayo, meron tayong ability ng mag-subdivide ng sarili natin. Diba? Meron tayong, halimbawa tayo ngayon dito, nakikinig tayo umattend tayo ng simbahan, ng gawain. Ang problema naman, yung isip mo nasa labahin, no? Sinasubdivide mo yung sarili mo. Nasa gawain ka, may ka-text ka. Sa bulsa mo yung phone mo, sinisilip-silip mo. Ito yung pinaka-delikadong ability ng tao, di ba? Hindi ka makapokus. Dinidivide mo yung sarili mo, ibinibigay mo lang yung kakarampot sa Diyos. Di ba? Aawit tayo. Ilang minuto na nga lang tayo aawit. Ang kakantahin mo lang, yung dulong part. Di ba? Sinasubdivide mo yung sarili mo, ibinibigay mo sa iba yung atensyon mo, tapos babalik ka sa Panginoon. So, lumalaktaw-laktaw ka, ikaw ay nasa isang lugar. Pero napakarami mong pinupuntahan. Di ba? Ngayon, dito, balik po tayo ulit, Brad, sa Unfailing Realities of the Living God. Paragraph 171. And that's the way it is today. Now, many men will go away to seminary and learn. Oh, an intellectual giant, learn all the Greek and everything else. But when it comes to truth, he'll give his strength of education to the Lord. Yes, but his heart, he gives to the church.
Diba? Sinubdivide niya. And not God. That's what the matter with the people here today. They want to follow their creeds. Sabi niya. So, lahat ng matututunan mo, halimbawa, yung gift mo, yung lakas mo, hallelujah, yung substance mo, kaya mong ibigay sa Panginoon. Pero yung puso mo, naka-attach sa church. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, come out among her, my people, and do not partake of her sin. Kailangan nyo mag-come out, kailangan nyo pumasok sa Panginoon dahil yung puso nyo, dapat ang nakatluklok dyan, ang Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid. Ito'y kagaya natin, mga preacher, singer, teachers, di ba? Kaya nilang isurrender yung gifts nila sa Panginoon, pero yung puso nila, hindi nila kayang ibigay. Hindi porkit magaling kang mangaral, isinuko mo na sa Panginoon yung puso mo. Di ba? Meron tayong mga nasaksihan yan sa message na nag-fall away. Bakit? Asan yung problema? Wala sa message yung problema nasa tao. Yung tao hindi niya isinuko ang lahat sa Panginoon. Dahil pag sold out ka sa Panginoon, kahit na ano yan mga kapatid, kamatayan, karamdaman, kapighatian, kahit na ano yan, sakuna, trahedya, mga kapatid, hindi ka mailalayo sa pag-ibig ng Panginoon. No one can separate us from the love of God. No? Ngayon, pag sila naman, ay itong mga taong hindi kayang ibigay yung puso sa Panginoon, magbabackslide sila sa kasalanan, no? Magkakasala sila. Kasi hindi nila binigay ang lahat sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, walang exempted yan. Lahat tayo dyan, saklaw niyan. Lahat tayo dapat ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Hanggat hindi natin ibinibigay ang lahat sa Panginoon, ang puso natin, yung isip natin, yung katawan natin, yung pag-ibig natin, hindi kayang pumasok ng Panginoon fully into our soul. Kailangan nating isurrender ang lahat. Ngayon si Samson, kaya niyang itulak yung tone-tonelada ng bricks, no? Sabi ng prophet, dinescribe niya si Samson na si Samson patpatin. Kasi hindi pa pwedeng macho si Samson, kundi kung macho si Samson, mawawala yung kadakilaan ng Panginoon. Diba? Lalabas na si Samson, ginagawa niya, meron siyang sariling lakas. Pero dahil siya ay payat, di ba? Na meron siyang unbelievable strength. Unbelievable, no? Na strength na galing sa Panginoon, kaya niyang gawin yung mga imposible. Kaya niyang buhatin yung mga mabibigat na bagay, kaya niyang i-tear down yung bibig ng leon, kaya niyang buhatin yung tonelada ng mga bricks. Pero, ang problema, hindi siya makano sa worldly girlfriend niya. Lakas-lakas na tao. Hindi makahindi sa girlfriend na sa taga-sanglibutan. Di ba? Naalala nyo, di ba pagka binasa niya yan, yung Judges na yan, diba, pag sinimulan niya yan sa chapter 8, kung di ako nagkakamali. Hallelujah, si Samson, di ba tinatanong siya ni Delilah. Sabi ni Delilah, kung nasaan ba nagmumula yung great strength mo. Ilang beses siyang tinanong ni Delilah, sinasagot siya ni Samson, pero hindi sinasabi ni Samson yung totoo. Di ba? Ngayon, hallelujah, tinanong si Delilah si Samson. Sabi niya, mahal mo ba talaga ako? Kung mahal mo ako, bakit hindi mo ibig sabihin sa akin kung ano yung laman ng puso mo? Diba? Kasi alam ni Delilah, alam ng kaaway, na kung sino ang may-ari ng puso mo, siya yung magiging may-ari ng katawan mo. Tindihan niyo mga kapatid? Pag ang kaaway ang may-ari ng puso mo, yung katawan mo madadamay na, sama na yan. It will lead you to death. Pero pag ang Panginoon ang may-ari ng puso mo, no, ang Panginoon din ang magpapagana ng spirit mo, ng body mo. Kaya napaka-importante na yung control tower mo, ang Panginoon. Siya yung nakaluklok dito sa ating trono ng puso, no? Hallelujah. Ngayon, whoever wins your heart will control your body. Yan yung battle natin ngayon, mga kapatid. Pagka hindi yielded yung heart mo sa Panginoon, wala. A person can be believer, pero hindi siya fully yielded, no? Naniniwala lang siya. Kaya ang katapos-tapusan mga kapatid, madadaya siya. Dahil wala naman pong borderline believer. Diba? It's either sa Panginoon ka lang o sa kaaway ka. So, paano mo, hallelujah, anong gagawin mo para mapatunayan mo, mga kapatid, na ikaw ay sa Panginoon? Ibigay mo ang lahat-lahat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Huwag ka magtira. Mula sa iyong kaisipan, sa iyong hallelujah, sa iyong kalakasan, sa iyong substance, hanggang sa kaibuturan ng iyong puso, mga kapatid. Kailangan ng Panginoon ang nagmamay-ari niyan. Hallelujah.
Ngayon, ang kaaway, hindi niya alam kung effective yung ginagawa niya sa'yo. Dahil ang kaaway, hindi naman all-knowing eh. Di ba? Huwag niyong isipin na all-knowing yung kaaway. Dahil si Samson, hindi nila alam kung saan nanggagaling yung lakas ni Samson hanggat hindi niya sinasabi. Di ba? Yan ang problema sa atin. Di ba? Na nagpo-profess tayo ng negative. Na? Hindi naman alam ng kaaway na, hallelujah, binibigyan ka niya, tinetempt ka niya, tinetest ka niya, binibigyan ka niya ng trials, no? Na nagsasucceed siya, not unless sabihin mo sa sarili mo, ayoko na magsimba. Bakit ba ganito na lang lagi kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, tsaka naman ako nakaranas ng ganito. So, pinrofess mo sa sarili mong bibig na nagtagumpay na sa iyo yung kaaway. Hallelujah. Kagaya ni Samson, no, na binanggit niya na yung sikreto siya ay nasa right. Na walang razor blade na dumapo sa kanyang buhok. So, hallelujah. Kailangan mga kapatid, lagi itong pinapaalala ng mahal na propeta na huwag kayong magkakaroon ng negative confession out of your mouth, di ba? Pagka naalala niyo yung issue na may tuman, no? Even in death, she testified that all is well. Ganun lang lagi ang buhay ng Kristiyano, no? Hindi hallelujah, hindi to tungkol sa sitwasyon mo sa buhay, kung anong kinakaharap mo ngayon, kung anong sirkumstansya. Ang importante dito mga kapatid, meron kang Panginoon. At kahit kailan hindi ka magkakaroon ng doubt sa Panginoon. Hallelujah. But Delilah knew she has Samson's heart. And the heart that once belongs to God now belongs to the woman, to Delilah. Kaya nagapi si Samson, no, mga kapatid, dahil sinabi niya ang sikreto. Ngayon, meron pang isa pang, hallelujah, character sa Bible, si King Saul. Diba? Meron din siyang, hallelujah, basahin natin to sa 1 Samuel chapter 13, verse 5. And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude, and they came up and pitched in Mishmash, eastward from Beth-haven. When the men of Israel saw that they were in strait, for the people were distressed, then the people did hide themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, in pits. Biruin mo, yung chosen people of God, nagtatago na parang mga hayop, natatakot sa kaaway. Hallelujah. And some of the Hebrews went over Jordan to the land of God and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling. So yung buong army ni Saul ay nababagabag. Hallelujah. Kung saan na sila nagtago, yung iba sinundan siya sa Gilgal. Hallelujah. Dahil makikibakan na sila mga kapatid. Pero ang sabi sa kanila ni Prophet Samuel, mag-intay lang sila ng 7 days, no? Nag-aantay niya si King Saul ng 7 days. Dahil aantay niya, siya yung maglilid ng sacrifice para sa Lord. Ngayon, and he tarried 7 days according to the set time of that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scared from him. And Saul said, bring hither a burnt offering to me, and peace offerings. And he offered the burnt offering. Hallelujah. So si Saul, mga kapatid, siya ay under pressure, no? Sa sitwasyon ng mga sundalo, wala siyang kahit na anong, hallelujah, leading, mga kapatid. Hindi niya alam kung anong gagawin. So pinangunahan niya yung office ng prophet. So, hallelujah. According to the word of God, no, hindi niya pwedeng gawin yon. He's not allowed to do the duty of the prophet. But according to his condition, he felt he had to do it. Sabi niya, bakit? Aware si Saul ng restriction. Pero ano yung nangyari? Na-pressure siya sa mga tao. So, si Samuel, hallelujah, sabi dito sa 13 verse 10, and it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to him that he might salute him. No, yan ang problema sa ating mga kapatid, hindi tayo makapaghintay. Kagaya ni Saul, no? Alam niyo ba kung gaano lang katagal ang na-miss ni Saul para ipagpalit yung entire dynasty niya? Within the period of 30 minutes to 1 hour na waiting lang, mga kapatid. On the exact 7th day, dumating si Prophet Samuel. Ang problema, hindi na makapaghintay si Saul. Di ba? So, ginanapan niya yung office ng prophet. Kung nag-antay lang si Saul,
ng 30 minutes or 1 hour more, di ba? He would not lose his dynasty as the king of Israel. Ngayon, pinurpit niya mga kapatid, yung kanyang dynasty. Hindi kagaya nung siya na may tuman, no? Kahit napatay na yung anak, nag-intay, no? Nag-antay na dumating yung propeta. Nakikita niyo mga kapatid kung ano yung difference pagka hindi yielded yung heart mo sa Lord. Hallelujah. Ngayon, hallelujah. Ganyan tayo mga kapatid. Marami sa ating nakamiss ng greatest miracles of our life kasi hindi tayo nakapaghintay. No? Hindi natin nahintay yung time frame ng Panginoon. Lagi tayong may backup plan. Lagi tayong tumatawag kay kumpare, kay kaibigan, di ba? Which is mali. Dahil, hallelujah, dapat mga kapatid, ang tumangan lang tayo sa Panginoong Jesus Kristo, di ba? Ngayon, hallelujah, ayaw ng Panginoon ng rebellion, ng rebellious na tao. Ayaw ng Panginoon yan, mga kapatid. Ng matigas ulo. Kasi si Saul, di ba, mini-mirror lang niya yung kapulungan ng buong Israel na pare-pareha sila. Na nililid niya yung mga taong rebellious din, di ba? Rebellious sila dahil humingi sila ng hari nila. Na maging kagaya sila ng sanglibutan na merong hari, di ba? Meron silang Diyos, meron silang hari. Kaya sila lagi nananagumpay, meron silang hari. Ang hari ng mga hari, ang ating Panginoong Jesus Kristo. Pero nang hingi sila ng hari kay Samuel, hallelujah, para pangunahan sila na kagaya ng mga tao na nainggit sila sa ibang bansa. Na bakit sila meron silang hari, no? Ngayon, hallelujah, dahil sa katigasan ng mga ulo nila, pinagbigyan sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hearken to them, to their voice. Pero pinaliwanag ng Panginoon kung anong uri ng hari yung iluluklok sa kanila. 'Di ba? So, sinasalamin lang ni King Saul yung bayan ng Israel. Pero mga kapatid, hindi nyo ba alam? Sabi dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 23. Hallelujah. Chapter 15 verse 23. Sabi niya, for rebellion is as the sin of witchcraft. Hallelujah, napakabigat ng rebellious, no? And stubbornness, yung katigasan ng ulo, is as iniquity and idolatry, parehas ng grounds. Hallelujah, because thou hast rejected the word of the Lord, He had also rejected thee from being king. Pag nireject mo yung word of the Lord, nireject mo ang Panginoong Jesus Kristo, hallelujah, kaya natapos ang dynasty ni supposed to be dynasty ni King Saul. At sino ang pinalit? Hallelujah. Si David, di ba? David, a man after God's own heart. Hallelujah, mga kapatid. No? Yan ang gusto ng Panginoon natin na, hallelujah, ang taong kayang sumunod. Kagaya ng inawit natin, no? Na may pusong dalisay. Walang ibang laman kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah, mga kapatid. Dito na po natin tatapusin ang maiksing exhortation na ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Pinagpala po ba ang bawat isa sa atin? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ba tayong umawit ng a point of no return? Bago ko ibigay ang pulpito sa ating mahal na pastor. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. When I think of all the Lord has done for me, hope fully prevailed so I could walk in victory. Since I've touched the cross and felt the pain He bore, for forsaking all my life before, I've set out for heaven's shore to go with Him all the way, never to return again to yesterday. Oh, I can't turn back on Him. I've turned away from sin. I walk with Him every day, and there's just no other way. Won't bridges behind me burn, or pressing ahead will be my earth.
point of no return. Having put my hand to the plow, I won't look back. Oh, nothing behind could ever match what I have now. The Savior now that I have come to know, who has everything I need to grow. To whom shall we go? Don't ever want to part, 'cause it's true that Jesus, He has won my heart. Oh, I can't turn back on Him. I've turned away from sin. I walk with Him every day, and there's just no other way. While bridges behind me burn, oh, pressing ahead will be my earth. I've reached the point of no return, and for rich or for poor, in sickness and in health, for better, for worse, Lord, I give you all myself. To have and to hold, to cherish in my heart, a vow, oh, even death can never part. Oh, I can't turn back on Him. I've turned away from sin. I walk with Him every day. There's just no other way. While bridges behind me burn, oh, pressing ahead will be my earth. I've reached the point of no return. I've reached the point of no return. Tayo sa mandaling manalangin, mga kapatid. Hallelujah, Panginoong Hesus Kristo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo minsan pa sa gaming ito, na kami yung pinangunahan, Panginoon, sinamahan at pinagpala sa gabing ito. Salamat, Lord, at kami, hallelujah, lagi mong iniingatan sa araw-araw ng aming pamumuhay, Panginoon. Salamat, Lord, at binigyan mo kami ng pandinig, Lord God, na kayang, hallelujah, dinggin, Lord, ang lahat ng sinasabi ng Espiritu sa Iglesia, Panginoon. Hallelujah, dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming bigyan ng pusong dalisay, Lord, ng pusong tapat, Lord, na walang ibang nais, Lord, kundi papurihan ka, sambahin ka, mahalin ka, Lord, sa bawat segundo ng aming buhay. Panginoon, hallelujah, amin pong, hallelujah, pinagpapasalamat, Lord, ang katagumpayan ng gawain ito, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kapatid na narito ngayon, na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Lord, meron kaming kanya-kanyang prayer request sa aming puso. Hallelujah. Dalangin namin, Lord, na, hallelujah, sagutin mo, tugunin mo, Panginoon, ayon ito sa iyong kalooban. Panginoon, habang kami, hallelujah, patuloy na nagpe-fellowship, hallelujah, patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pagpalain, Lord, sa pamamagitan ng mga awitan, ng mga pagpupuri, Panginoon, at ang aming panalangin, hallelujah. At hallelujah, salamat, Panginoon, na iningatan mo ang aming mahal na pastor at ang kanyang may bahay, Panginoon, na maibalik sa amin dito ng ligtas at mapayapa, na punong-puno ng kalakasan, ng pagpapala at ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, Lord God. At hallelujah, Lord, kami excited na, Panginoon, sa lahat ng, hallelujah, mga kwento ng pananagumpay nila sa kanilang biyahe, Lord God. Salamat sa buhay nila na, hallelujah, Lord, na sila ay tapat na nagpapagamit sa iyo, Panginoon, upang kupkupin, Lord, ang iyong mga tupa, ang iyong kawan sa dakong ito ng Qatar, Lord God. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo pagpalain ng kanilang pamilya, Lord God. 10 ng kanilang anak, Lord, ng sambahayan, Lord God. Lalo, Lord, ng kanilang anak na nasa Pilipinas, Lord, na si Brother Aaron, Lord.
Mangyari, Lord, ang kalooban mo para sa kanila. Hallelujah, Lord. Patuloy mong palakasin ng aming mahal na pastor. Kanyang may bahay, Lord God. Hallelujah. I-anoint mo sa araw-araw ng pamumuhay, Lord. Ilayo sa lahat ng kapahamakan, na aksidente at sa lahat, Lord, ng ginagawa ng kaaway, Lord. Palagumpayin mo ang aming mahal na pastor, Lord. Sa iyo lahat ng kapurihan, Panginoon, as we continue to worship you this evening, Lord God. Hallelujah. We love you, Father. We commit all of this prayer in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. God bless you po, Pastor. Praise be to God. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sino po bang pinagpala ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Praise be to God. At tunay nga na ang salita ng ating Panginoon Diyos, if we are expecting a blessing from the Lord, truly that He will bless us. If we are expecting, hallelujah, that the Lord will do the most important that we need in our life, the Lord will do it because nakarelay po siya sa puso ng bawat isa sa atin. So what we have read in Jeremiah, God bless you, Brother Abraham, for the, hallelujah, for the message, hallelujah, that is very important, hallelujah. Sa bawat Christian, napakasimple lamang po niyan, the danger of unyielded heart. As always preach behind the pulpit na napakahalaga, hallelujah, to surrender everything that we have unto the Lord. Amen. Love the Lord with all of our. Ibig sabihin yung love na yun, hindi lamang po na yung gawin natin yung kaluguran sa Panginoong Diyos, kundi kagaya ng mag-asawa, ang ulo ng wife, it is the husband. Kaya nga yung katawan, pagmamayari siya ng head. Hindi po ba? Ganon din yung church. Ang may possession sa atin, walang iba kundi ang ating head, our Lord Jesus Christ. That's why we love Him not only to do the things that is pleasing unto Him, but also to live a surrendered life unto Him. To love the Lord with all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, because truly it was, hallelujah, said, taught us in the book of Jeremiah, truly that our heart is deceitful. Amen. Paano po natin malalaman na nasa tamang track tayo? Tumingin tayo sa Urim Tumim natin. Amen. Amen. Lord, tama ba itong tinatahak ko? Please show me in your word. Please show me. Give me a sign. Hallelujah. Panginoon ko pong Diyos, tama ba itong magiging decision ko? Hallelujah. Sa aking desire. Hallelujah. Na tatahakin. I-pray natin sa Panginoon Diyos. Hindi niya tayo bibigyan. That's why we need, that's what the Lord is always, our Father is always waiting for us to pray unto Him, to ask. Amen. At kailanman lahat ng panalangin natin, hallelujah, truly, every prayer that we ask, every prayer of the children of God that ask from our Heavenly Father, meron na pong katugunan ng Panginoon Diyos. Amen. Maging sabi nga ng awitin, in the good times we praise His name, in the bad times we will do the same because all things work together. Alam ng ating Panginoon Diyos kung ano yung needs natin. Kaya at minsan, hallelujah, na hindi ko po may kwento dito, hallelujah, yung hallelujah, kabutihan at pag-iingat ng Panginoon Diyos because we have no sufficient time. But, hallelujah, sometimes, hallelujah, you're thinking na parang mali yung decision mo, but you prayed unto the Lord. Sisising ka pa nga, mali naman yung ginawa mo. But hallelujah, when I'm putting into, internalizing in my heart, hallelujah, God is speaking that it is still my grace and my works that I have given you this. Akala natin negative, pero at the end of the day, kung susumahin natin, yung kaputihan pa rin ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Minsan sinisisi ako ng aking bayan na mali. Pero hallelujah, pagka tinignan ko yung bandang dulo, God has a purpose and has a plan. Minsan naman, hallelujah, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa dahil I'm thinking na baka mali na naman ako. But, hallelujah, pag tinignan ko, mali pala ako dahil hindi ko ginawa yung tinuturo sa aking puso. Hallelujah. So the thing is that our absolute, it is our control tower, the Holy Ghost. And the Holy Ghost, when the Spirit of truth will come, He will guide you only to one way, and that is the truth. Amen. Remember, my brethren, sa mga nilakad namin ni Mrs., sabi ko nga, habang may age, hindi pa naman ako matanda. Pero I'm thinking, parang ramdam ko, matanda na ako when the prophet, na-reach niya yung age na, may bata pa yung propeta eh. Sabi niya, mahina na ang katawan ko. Then, nung una, hindi ko maintindihan, pero ako, sabi ko,
Oo nga, tama yung sinasabi ng prophet. Hindi pa naman nakaka-reach ng sa 60, pero bakit parang pakiramdam ko? Yung puso ko, bata, pero yung katawan, mararamdaman mo. But, life is too short. Hallelujah. Sabi nga na in the book of Ephesians that redeeming the time for the coming of the Lord is at hand. Kaya nga yung maiksing buhay na binigyan ng ating Panginoon, why not that we have to surrender and yield our hearts unto the Lord to please Him. Kahit na si David, kahit na nagkamali siya, nagkasala, titingnan natin na kung sa kapanahonan natin ngayon, marami mga ministro hindi kayang patawarin si David. Pero ang Panginoon Diyos, pinatawad siya. Hindi tinanggal sa kanya yung titulo na he was one of the greatest king that ever lived. Amen? The thing is that it is, the only secret formula that I've learned in the life of David, hallelujah, that keeps me an understanding every situation in my life to love Him. Even though others cannot understand. Amen. It is because, hallelujah, if you love the Lord with all of your heart, wala na negative things sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Everything that you are seeing, hallelujah, God has a purpose on it. Amen. For you to establish you, for you to be edified, for you to be perfected. That is the only desire and the purpose of God unto each and everyone's bride of Christ Jesus. Kaya nga, hallelujah, praise be to God. Wala na tayong focus na ibang desire. Yes, may mga pagkakamali para ipinapakita yung Panginoon Diyos, di ba? May awitin na sometimes, hallelujah, kinakailangan natin bumagsak para matuto tayong tumingala muli sa Panginoon. Because, ang nature ng tao, complacent yan eh. Pag walang pagtutuwid ng Panginoon Diyos, because the nature of the flesh cannot inherit the kingdom of God, because this is the nature of hallelujah of that is born of the woman. It is only the hallelujah, ito lamang yung itinulot ng Panginoon Diyos para ma-declare yung kanyang glory. Amen. But the thing is that ang desire ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, is to yield our hearts unto Him. Why not to trust unto the Lord? Amen. When He created all of the creations, yan po yung isang napakasimple na, Lord, sometimes I cannot understand the situation, but Lord, you created all the stars. You know them and you call them by their name. But by very situation that I have, I cannot understand right now. But still, I'm trusting you. That is the right attitude. And at the end of the day, hallelujah, the Lord will never fail us because He will never fail us. Amen. Love the Lord with all of your heart. Hallelujah. And praise be to God. Kung may surrender natin yung puso natin sa Panginoon Diyos, amen. Hallelujah. Doon po makakakilos na maluwag ang banal na Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. And the thing is that Samson gave his strength unto the Lord, but his heart unto Delilah. Amen. Ibigyan natin ang strength natin, all of our substance, everything that we had. Yes, you cannot do it by your own. You cannot do it. But God knows what's in your heart. If you profess it and pray it and desire it in your heart, one day, Amen. hindi mo na alam, Lord, salamat po dahil wala na pala sa akin. Amen. 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 And the thing is that, hallelujah, in Satan's Eden message, hallelujah, it said there that they give their hearts unto they give their mind unto God, but their hearts unto Satan. Hindi po ba? Kaya nga yung nabasa natin na message na hallelujah, si Eve nag-stop siya. Amen. Si Samson nag-stop siya. Kaya nga ang kailangan natin keep pressing on. Amen. The battle is raging on. Walang tigil ang pagkikipagbaka. Hanggat malapit ng pagdating ng Panginoon, lahat ng way ng kaaway, gagawin niya. Lahat. Amen. Lahat yung kingdom niya, ibibigay niya para lumako niya yung isang kaluluwa. But the thing is that he will not succeed because we are already the chosen bride of our Lord Jesus Christ. The only thing for us to have a smooth walk in our life is that, hallelujah, to trust unto the Lord. It is better to trust unto the Lord than to trust in any princess and any man in the earth, sabi ng prophet. That is the middle of the scripture. They believe. In the Christian world, they believe that the most center of the scripture in the book of Psalms, that it is better to put your trust unto God than to any prince or man in this earth. Amen.
Praise be to God. At I was so blessed, hallelujah, hallelujah, because that is our heart's desire, and that is what the Lord desire for us. Delight your hearts unto the Lord, amen. Delight. Amen. Amen. Delight your hearts unto the Lord, and He shall give the desire of your heart. Paano natin madidelight? I-trust natin ang lahat sa Kanya. Ibigay natin ang lahat sa Kanya. And the Lord, our God, is always faithful and will be always faithful until the very end of our life in this earth. Hallelujah. God bless you mga mahal na kapatid. Hallelujah. At salamat sa inyong prayers. Hallelujah. Habang wala kami ni Sister Eden. Hallelujah. Minsan nga, hallelujah, hindi namin nakalain na nakayanan namin maglakad ng ilang kilometro. Sabi ni Sister Eden, buwis buhay itong ginawa natin. yung mga nilusong namin, yung mga paakyat. Sabi ko, salamat sa Panginoon na nakayanan namin. Nung titingnan namin, nung nire-review namin yung nilakad, mabot pala ng 19,000 steps. 15,000 steps. Ang pinaka-minimum, 12,000 steps. And the Lord was so good. He is our strength. Hallelujah. And God has a perfect timing according to the purpose of God in your life. Ibigay mo yung best mo, lahat mo sa Panginoon. At the end of the day, akala mo lugi ka, hindi. Meron kang reward na still you will, Lord, thank you, hindi pala ako lugi, kundi, Lord, forgive me because I'm always thinking, being selfish. But you are so good unto me. Thank you, Lord. Always remember that the Lord loves us. Even the most vilest sinner in the whole world, we were once before, Amen. but He already saved and redeemed us, sanctified us, amen, and baptized us with the Holy Ghost and sealed us until the day of our redemption. Hallelujah. God bless you, our mga mahal na kapatid. To God be the glory. God bless to our brothers and sisters. Till we meet again. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Tayo po ay magpipray po sa ating mahal na Panginoon.